So inyo pong napanood mga kapolitika ang mga video clip ni Katrina Ligado dito sa Miss Supranational 2026 na ginaganap ngayon sa bansang Poland. At sa mga susunod na araw na po or next week na natin malalaman ang kapalaran na naghihintay dito sa ating pambato sa Miss Supranational. Dahil nga more than 1 decade na ang nakalipas matapos na masungkit natin ang mailap na corona dito sa Miss Supranational. So in this video mga kapolitika is atin pong pag-uusapan itong si Katrina Ligado at yung disappointments ng mga pageant supporters dito sa kanyang laban sa Miss Supra. Dahil hindi ganoon kaingay at hindi ganoon katunog at hindi umano ganoon kadami yung sumusuporta dito sa ating representative sa nasabing beauty pageant competition. At in fact, yung ilan sa ating mga pageant supporters is nag-vent out dito sa mundo ng social media dahil hindi nila nagustuhan ang styling, yung mga promotional videos na lumalabas kay Katrina dito sa social media ay hindi nagustuhan ng mga pageant supporters, kung kaya daw hindi din ganoon kainit ang ingay dito kay Katrina Ligado. So nakita ko itong post na ito dito sa isang page at ang sabi dito is nalulungkot ang isang pageant supporters na ito dito kay Katrina sa kanyang laban sa sa Miss Supranational. So sabi dito sa isang post sa isang group, nakakalungkot, Katrina Ligado went from being the girl to beat to losing the glow and momentum. Isa ako sa mga taong akala almost sure win or at least talagang pagpupuyatan ang maging laban ni Katrina. I was so excited for her journey. I have been hyping her up ever since last year. She started this journey with a bang after i-release ang headshot tapos sinundan ng mga behind the scene from the photo shoot. Everyone was so happy. Na-feel ko talagang baka si Katrina na ang susunod kay Mutya. But everything went wrong after she arrived in Poland. Styling is not Supra. I can't help but to compare Tara's styling last year. Kabog kung kabog, laging top 5 sa mga best in OOTD Hot Pick. On the other hand, mixed reaction ang nakukuha ni Katrina from her styling. It is very repetitive as what a lot of you says. This post does not intend to spread hate to Katrina. I super love her. From the moment I saw her in her yellow gown during Miss World Philippines, alam ko nang may kalalagyan ito. Pero nakakalungkot na nasasayang ang ilang years na tinatrabaho niya. It is sadly very disappointing from a fan na walang ambag. Pero hindi pa tapos ang laban. May mahigit 1 linggo pa. Sana magawan pa nila ng team niya ng paraan. Please, tigilan na ang boring makeup. Itapon na ang mga boring na damit. Maging active sa social media. Because Katrina Ligado has what it takes to win Miss Supranational 2026. Do not mess this up. So yun mga kapolitika, ang very disappointed na comment ng isang netizen dito sa social media dito kay Katrina Ligado at sa kanyang laban sa Miss Supranational. So sabi dito is yung yung hindi di umano nila nagustuhan yung makeup, yung mga damit, yung styling ni Katrina dahil boring di umano yung kanyang mga sinusuot dito na nakikita natin sa social media. So ako naman is I agree dito sa mga comment at hindi ganoon talaga kapasabog unlike kay before, di ba, kay Tara Valencia last year, kung saan is pag nagpo-post siya talagang merong impact. Very very captivating yung mga post ni Tara Valencia kasi in the first place yung personality ni Tara is iba dito kay Katrina. Kay Katrina kasi medyo neutral lang yung personality niya mga kapolitika. Hindi siya ganoon ka striking, hindi rin siya ganoon ka fierce. Parang normal lang, maganda sa maganda itong si Katrina, pero kung ikukumpara mo talaga doon kay Tara Valencia is merong charm itong si Tara at very striking, very fierce ng kanyang personality, very sweet ng kanyang personality. So magkaiba kasi ng personalidad itong si Tara kung ikukumpara dito kay Katrina Ligado na parang lang siya, parang dry yung kanyang personality. Ganun yung nakikita ko dito kay Katrina. Hindi naman sa
kahit ganun is sinusuportahan pa rin natin of course itong si Katrina dito sa Miss Supranational, pero talagang iba ang beauty ni Tara Valencia dito kay Katrina Ligado. But again mga kapolitika, isuportahan pa rin po natin kung manalo or matalo man si Katrina dito sa Miss Supranational, ay malalaman po natin yan doon sa finals ng beauty pageant competition. Pero at this point in time is nangangailangan po ng tulong at support itong si Katrina dito sa sa kanyang laban sa kanyang kompetisyon. Okay, so at ito ay sana ang comment ng ating netizen ay maging wake up call na rin dito sa team ni Katrina na dapat kung meron nang baguhin dito sa kanyang styling at sa kanyang sa kanyang sinusuot, so dapat is gawan ng paraan, dahil pag doon na sa finals baka huli na ang lahat at baka malaglag or matalo pa itong si Katrina or ma-unplace pa tayo this year sa Miss Supranational. Wag naman sana. Okay, so yun po ang aking maging reaksyon at masabi dito sa sa naging comment ng ating netizen na very disappointed siya dito kay Katrina Ligado at sa kanyang team. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano sa tingin nyo ang dapat na gawin ni Katrina para umingay ang kanyang pangalan at magkaroon ng impact ang kanyang laban dito sa Miss Supranational 2026? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Mejores y peores looks del Miss Supranational en el día 2, la segunda parte. Ya hay una primera parte, vayan a verla. Empezamos con El Salvador. Creo que el maquillaje no fue el correcto y el peinado tampoco. El vestido plisado sí que me gusta. Finland, una niña, una rubia muy bonita, un maquillaje sencillo, el peinadito bien chévere, un outfit normalito pero se veía súper bien. France. Las France no me matan sus outfits, lo mismo me pasaba en el Miss Universe. I'm not a fan. Tiene un rostro muy lindo, me encanta su peinadito tipo honguito, pero ajá. Ghana. Esta es de las africanas que va a darlo todo. Me encantó, divina, hay actitud, hay maquillaje, hay peinado, hay lookazo, gustó. Gibraltar. Bueno, relajada, como más fresca, ¿no? Guatemala, divino, este vestido muy elegante, me encantó el corpiño, bello. Hong Kong, me encantó, muy bonito, muy autóctono de su país, bello los detalles, maquillaje peinado, sencillo pero bien. Iceland, divino, un vestidito rojo, ella me encanta, tiene un rostro hermoso, esta niña me encantó el peinadito, así tipo ajá. India. Esta mujer, nadie está poniendo a India por ahí, mi amor. India, me encantó esto así psicodélico. Bellísimo ese vestido, me dio piernas largas, espectacular. Y peinado, divino. Indonesia, un look tranquilito, yo la veo ella muy relajada, normalita. Italia, me gusta, fíjense que me gusta, lo veo un poco más como para ir a Japón, ¿no? A participar, pero se ve bien bonito. Japón me dio lookazo fashionista, me encantó la pollina, me encantó aquí los guantes así tipo de cuero, me encantaron las medias, o sea, estaba todo el look cool, divino. Aquí no se ve bien, pero se veía bien. Corea, muy sofisticada. Latvia, normalito, bonita, rostro espectacular. Macao dijo, lo voy a dar todo y voy a hacer la top model de este año, yo creo que puede ganar top model. Divina, espectacular, amamos. Malta, súper bonita esta niña. Bella, preciosa, el vestido relajado, nada fashionista ni nada, pero muy bien, muy correcta. México, muchos puntitos en estos outfits. Bien, relajada también, sin más. Moldova y Rumania. Moldova me encantó, esa americana tipo vestido, muy bonito, me encantó el detalle de las flores, el peinadito así todo liso, chévere. Rumania, bueno, más de lo mismo de Misses, ¿no? Normal.